you, Heavenly Father. Praise thine holy name. Worship the Lord in the beauty of his holiness. Thank you, Father. Glory and all honor belongs to you. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat ng mga kapatid sa Panginoon sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Good morning sa mga kapatid dyan sa Doha, QICM. Yun pong iba nandito na sa Pilipinas. They join us in our Bible study. Ganun din ang mga dati kong kaalsad group dyan pa rin sa Doha. At sa lahat po ng nakakasama natin at na i-forward ang pag-aaral na ito, welcome po and a blessed good morning po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Good morning, Sister Tess UC. Ayan. Brother Nan Carion. Ayan, magandang umaga. Sige po, let's pray. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw na ito na pinagkaloob ninyo. Pinupuri ka namin, pinararangalan, pinasasalamatan, upang ang mga bagay po na aming gagawin ngayon ay maging sang-ayon sa inyong banal na kalooban. Salamat po sa patuloy niyong pagtuturo sa amin, paghuhubog ng aming buhay. Ikinasisya at ikinagagalak namin ang mga salita ninyo na pagkain ng aming spirito, ng aming kaluluwa at pampagaling din sa aming mga katawan. Marami pong salamat sa kapangyarihan ng banal na spirito na mangunguna sa amin sa pag-aaral na ito. Papurihan ka, maparangalan ka. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, ito pong aming samudalangin. Amen. Amen. Good morning, Sister Evelyn Oblea, Sister Corazon Carion. So, kahapon po ay pinag-aralan natin yung 1 John chapter 4, verses 8 to 21. Kaya, repasuhin po natin ng konti yun para po ma-refresh po yung ating memory magmula kahapon. 1 John chapter 4. Sige po, basahin na natin from verse 7. Ayan. Ayan, good morning, Sister Norma Limon. Ayan. Mga minamahal, 1 John chapter 4, verse 7. Good morning, Sister Weng Weng. Ayan. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin ang at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang espiritu. Nakita namin at pinatototohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay mananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Excuse me po. So, ang binasa ko po muna ay 1 John chapter 4 from verse 7 hanggang verse 16. So, sorry po. Ngayon po, ulitin natin yung ibang portion na ating pinag-aralan kahapon. Ito po yung mahalaga kasi nga po kahapon ay medyo naudlot na po pero bandang last part na lang yon. So,
Tatandaan natin, ang Diyos ang pag-ibig. Hindi ang pag-ibig ang Diyos. So, hindi po yung binabaligtad. Ang Diyos ay pag-ibig. Tapos, kailangan po naiintindihan natin yung uri ng pag-ibig ng Diyos at hindi yung pabago-bagong pag-ibig ng tao. Madalas sa tao, umiibig ka dahil nagandahan ka, magandang lalaki, magandang babae, nagandahan ka sa ugali, sa unang impression mo, okay yon. Pero hindi mo rin naman nalalaman ang kaibuturan ng loob ng taong yon. So kung halimbawa, sa pag-ibig, sa pagpapakasal, nag-asawa na kayo, pero later on, nung kayo'y nagsasama na, doon nyo na na-realize na mababaw lang pala ang inyong pag-ibig. At nung nagkaroon na kayo ng maraming problema na nakaharap, yun, magbabago na ang inyong damdamin, imbes na kayo'y umiibig na, kayo'y nagagalit na. Pero alam natin, pinag-aralan na natin na ang pag-ibig ng Diyos ay mapagbata, di ba? Pinag-aralan na po natin yan, yung 1 Corinthians chapter 13. Kaya nga, ang Biblia na mismo ang nagtuturo sa atin kung ano ang uri ng pag-ibig mayroon ng Diyos na siya naman ninanais niya na ganun din tayo. Kaya sabi niya, kung hindi na tayo umiibig, hindi na natin kinikilala talaga ang Diyos. Kasi pinagmumula ng lahat ng ating ginagawa ay sa pamamagitan ng pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. So kapag tumigil na tayong magsabi, ayoko nang umibig, ayoko nang maging mabuti, ayoko nang gawin ng mga ito. So ibig sabihin nun, parang sumusuko ka na rin, ayaw mo na rin sa Panginoon. Yan po ang sinabi dito. Kasi sabi niya, ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy, ang binabasa ko po verse 16. Yung pangalawang sentence, ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. So, nung binasa natin yung 1 Corinthians chapter 13, sinabi na ating napag-aralan, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Kung mabasahin pa natin yung verse 8 ng 1 Corinthians chapter 13, matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos. Titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. So, alam na natin yon, binalikan ko lang para maidugtong natin ang pinag-aaralan natin ngayon ng 1 John chapter 4 from verses 7 to 21, na ito ay nag-uugnay, nagbibigay ng pundasyon sa atin kung ano ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 13 ay siyang binibigyan din ng diin ni Apostol Juan na sumulat naman ng 1 John 1 Juan. Kaya nga, makikita natin na ito ay may kaugnayan. Ang tama nating kaisipan ay ang Diyos ay pag-ibig. At hindi dinidiyos ang pag-ibig. Ibang klase po yun. Pwede pong baligtarin nyo ng iba, pero tatandaan natin, alin ang nauuna, ang Diyos ay ang pag-ibig. Kasi sabi ko nga, kabaligtaran lahat ang kalabang dyablo. Siya naman, pagkamunghi, pagkagalit, lahat ng kabaligtaran ng mabuti, yun ang ginagawa ng dyablo. Kaya siya ay nagrebelde sa Diyos. Kaya pinili niya ang lahat ng kabaligtaran, opposite of what God is doing. Ngayon, pinatunayan din ng ating Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Kaya nga, yun ang binasa natin in verse 9 and verse 10. 1 John chapter 4,
verse 9 and 10, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. O yun, sinasabi na. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. So, makikita po natin doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, di ba? John chapter 3 verse 16. Kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man ay sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So makikita natin dito na ang Diyos ang unang nagpakita sa atin. Hindi sa inibig natin siya, siya ang umiibig sa atin. Kaya nga, ang pag-ibig ng Diyos niyan, ang parang magnet na napapalapit tayo sa Diyos dahil hindi natin akalain sa kabila ng ating kasalanan at pagsalangsang sa Diyos, iaalay pa niya ang kanyang buhay para sa atin. Tayo na kanyang nilalang, tayo na tao, sangkatauhan, ganun pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, kung iisipin natin ang uri ng atlalim, lawak, taas ng pag-ibig ng Diyos, hindi natin kayang sukatin. Kaya nga ang sinasabi sa atin na ipinakita na niya ang pag-ibig sa atin sa pag-aalay ng kanyang bugtong na anak ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinasabi sa atin, kung ganyan ang Diyos, tayo na tagasunod, ganun din tayo. Kaya nga verse 11, mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Ayun po yung salita, dapat. Ito po yung dapat. Sinasabi ko lagi, ang Diyos ang may karapatang magsabing, ito yun, dapat itong ginagawa. Hindi yung tao. Ang tao po, kapag nagsasabi ka ng dapat, para bagang mas alam mo pa na iyon lang ang tuntunin. Ang Diyos ang mas nakakaalam. Ang tuntunin niya, ang mga panukala niya, ang mga sinasabi niya ay tama at matuwid, totoo, banal, kaaya-aya sa Diyos na siyang lumalang sa atin. Verse 19, ganun din ang sinasabi. 1 John chapter 4 verse 19. Sabi po sa atin, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. So, tatandaan natin, pag naranasan natin talaga ang tunay na pag-ibig ng Diyos, magiging ganun din tayo sa ating kapwa. Iibigin din natin sila. Kasi ang unang sinabi sa atin ng Panginoon, ang sangkap ng pag-ibig ay katyagaan, di ba? Ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, ikinagagalak ang katotohanan, mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, nagtityaga hanggang wakas. Kuminsan nga, naririnig ko na yung mga patotoo ng mga asawang babae patungkol sa kanilang asawa, lalaki na wayward. Ibig sabihin nun, kuminsan matino, kuminsan hindi. Anong ibig sabihin nun? Kuminsan, love na love niya yung asawa niya, pero kuminsan, mayroon pa siyang dinadagdag na love. Pero, ang sinasabi ng mga babae, ng mga asawa, sabi niya, ay nako, pagtsitsagaan ko na lang yan. Wala na nandito na, ganyan na, nandiyan ang mga bata, lahat. Kung hindi naman siya sinasaktan at hindi naman siya kung ano-ano ang ginagawa laban sa kanya, hindi naman siya nagsasuffer, kung siya ay nakagawa nun, ang babae na nanatiling nananalangin at ipinapanalangin asawa upang ito ay maging matuwid at nagtsitsaga na ayusin pa rin ang kanyang pamilya sa kabila ng ito, yun makikita natin na ang taong yun ay nagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa kanyang asawa at sa kanyang pamilya. Siyempre, hindi naman lahat ganon. Meron din naman na talagang iba't iba ang nagiging sitwasyon ng buhay na kailangan mo pa ring ipakita ang pag-ibig sa kabila ng mga ginagawa laban sa iyo. Handa kang magpatawad sapagkat ikaw din na pinatatawad ng Diyos. At handa kang umibig sapagkat iniibig ka ng Diyos. Handa kang maging mapagbata sapagkat ang Diyos ay ganun din ang kanyang kaugalian.
Ito pong mga bagay na ating pinag-aaralan, ito po yung mga practical at personal sa ating pagkatao. Tayo ang binabago ng Diyos. Bisan sasabihin natin, ay sige, iibigin kita, tatanggapin kita uli kapag matino ka na. Di ba? Yung sabi ng Diyos, matino man tayo o hindi, makasalanan pa lang tayo, minahalan niya tayo. Hindi niya hinintay na tayong umibig sa Kanya. Siya na ang unang umibig sa atin, nagpakita ng pag-ibig. Kaya ano pa ang ating maidadahilan? Kung ganun na lang tayo, ganun na lang ang pagmamahal ng Diyos sa atin, bakit nga ba hindi tayo sumunod sa Kanya? At maging ganun din naman. Amen po ba? Sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Sapagkat may unang umibig sa atin, tumanggap sa atin kung ano man tayo, nilinis tayo, binihisan tayo ng bago, tayo binilang ng mga anak ng Diyos, tayo pinagpapala niya, tayo ay maraming mga bagay na benefits na ibinigay ng Lord sa atin. Bakit nga ba? Ika nga, bakit nga ba? Mag-aalanganin ka rin na gawin ang mga bagay na pinagagawa ng Diyos. Gayong alam mong mahal na mahal na mahal na mahal Kanya. Di po ba? Anyway, let's proceed. Ang pag-ibig ba at pagkatakot ay maaaring maganap ng sabay? Alam niyo po, may sinasabi ang Biblia. O, basahin natin. Verse 18. 1 John chapter 4, verse 18. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay sa parusa. Napakaganda po nung devotion for today. Kung inyo pong naalala yung babae na iniharap sa Panginoon at sinasabi nila sa Panginoong Jesucristo nung siya buhay na ang babaeng ito ay mangangalunya. So anong gagawin sa kanya? Sa ngayon sa batas, ang babaeng natagpo ang ganon ay papatayin, babatuhin hanggang mamatay sapagkat nakuhanan sila sa akto. So, kung ano man ang sasabihin ng ating Panginoong Jesucristo, ay pwede siyang husgahan sa kanyang magiging sagot. Kung sinabi niya na patawarin niyo siya, so ang ibig sabihin noon, lalabag ang Panginoon sa kanyang sinabi na rin sa lumang tipan na kailangan ang ganong uri ay papatayin. Ang ganong uri ng kasalanan, ganon po kahigpit noon sa ganyang mga bagay. So pinipilit siyang tanungin. So pinipilit siyang magbigay ng kanyang judgment, kung anong gagawin doon sa babaeng iyon. Alam naman ng Panginoon, ganun ang batas. They are trying to make a reason, magkaroon ng butas, magkaroon ng dahilan para meron silang masabi laban sa Panginoong Jesucristo. So sabi ng Panginoon, sumulat-sulat siya sa lupa, sumulat-sulat siya, hindi siya kumikibo. Kulit ng kulit yung mga tao. Tapos anong sagot ng Panginoon sa kanila? Sino? Okay, sabi niya, kung sino yung walang kasalanan, siya ang unang bumato. Sige, kung sino ang hindi nagkasala, yun ang unang bumato. Napaisip ang mga tao. Nag-isip-isip sila. Kaya yung bato na hawak-hawak nila, na handa nilang ipukol dun sa babae, binitawan nila ng isa-isa. Hanggang wala na taong nakapaikot sa Panginoon at saka dun sa babae na nando doon. At sabi niya, nasan na ang mga naghuhusga sa iyo? Sabi niya, wala na po. Anong sagot ng Panginoon sa kanya? Go and sin no more. Humayo ka at huwag ka nang magkasala uli. Parang sinasabi ng Panginoon, dahil ang sangkatauhan ay gano'n na lang ang pag-ibig ko, na kahit na anong kasalanan nyo, kapag kayo nagbalik loob sa akin, patatawarin ko kayo. Sabi niya, humayo ka, ngunit huwag ka nang magkasala. Hindi pinapanigan ng Panginoon ang pagkakasala. Hindi. Sinagot nga niya sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Siya na ang tumugon. Yung hindi natin kaya, siya ang gumawa.
Siya na walang kasalanan, siya ang nagbitbit ng lahat ng ating kasalanan. Kasi gayon na lamang ang pag-ibig niya sa atin. So kung ang Panginoon nagpapatawad dun sa pinakamakasalanan, tayo pa kaya? Bahagi ng pag-ibig, tunay na pag-ibig ay ang pagsunod sa Panginoon at pananatili sa pag-ibig niyang yun. Sinabi na niya, di ba? Kasi ang Panginoon ang unang umibig sa atin, kaya kapag tayo naman ay pinatawad na ng Panginoon, hindi na tayo matatakot sa kaparusahan. Hindi na tayo matatakot na tayo ay paparusahan pa ng Diyos kasi nga nakipagkasundo na tayo sa Kanya. Yun ang sinasabi ng Romans chapter 8 verse 1. Therefore, there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Sige, basahin po natin yon. Romans chapter 8 verse 1. Roma chapter 8 verse 1. Ano po nakalagay doon? Kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. So, hindi ka na matatakot na ikay parurusahan pa rin ng Diyos. Sapagkat ngayon na tinanggap ka na niya, hindi na parusa ang ibinibigay niya sa iyo. Pagpapala, biyaya, pag-ibig niya, lahat. Kaya nga, bakit din tayo titigil na umiibig, ang Diyos di rin naman tumitigil na umiibig sa atin at nagkakalob sa atin ng lahat ng ating kailangan na kung minsan hindi rin tayo nakakasunod ng 100%. Diba? Ngayon, so ano na ngayon ang sasabihin natin patungkol sa pag-ibig ng Diyos? Tingnan po natin, sabi dun ulitin po natin yung verse 19, 1 John chapter 4 verse 19. Tayo'y umiibig. So ito yung dahilan. This is the reason why we love. Ito ang dahilan ng uri ng pag-ibig ng Diyos. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya verse 20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Sinabi na po ng salita ng Diyos. Kaya hindi tayo pagtatakpan ng salita ng Diyos. Sasabihin niya sa atin ng totoo, diretso. Kung yaong kapatid mo na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Ito na naman yung word na dapat. So kung gano'n ang Panginoon, na siyang umibig sa atin, siya na Diyos na lumalang sa atin, siya pa rin ang pumunta dito sa lupa para iligtas tayo, sa kanyang pagkamatay, binigyan niya tayo ng buhay, ipinatunayan niya ang kanyang pag-ibig sa atin, gano'n na lang ba ang magiging response natin sa Panginoon? Ano ba ang ating gagawin? Gusto mo, sarilinin mo lang ang pag-ibig ng Diyos, pero wala kang pag-ibig na ipinapakita sa iyong kapwa? Magiging mali ang ating pananaw sa pag-ibig ng Diyos kung makasarili lang ang uri ng pag-ibig natin. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Kaya nga, yung uri ng pag-ibig natin ay ganun din katulad ng Diyos. Kasi tayo yung tagasunod. Tayo yung nagsasabing Kristiyano. Si Kristo ang nasa atin. So kung ang Panginoon sa Kristo ang siyang nangunguna sa ating buhay, kung ano siya, ganun din tayo. Amen po. Tama po ba? Ayan. Amen po. So kung magbibigay tayo ng kaisipan patungkol dito sa 1 John chapter 4 verses 7 to 21, at kung atin nang napag-aralan na natin yung 1 Corinthians chapter 13, ano ang ating sasabihin? Ako po, ganitong isinulat ko. Ang Diyos ay pag-ibig. Pinatunayan niya ang lawak at lalim ng pag-ibig niya nang ipadala niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. At dahil, ito po sabi ko, at dahil ako ay na kay Kristo, iniibig ko rin ang aking kapwa.
Hindi natatapos ang pag-ibig, sabi niya. Di ba sabi niya, mawala man ang lahat. Faith, hope, mawala yan. Kasi pag nasa langit na tayo, hindi na natin kailangan yung faith. Hindi na natin kailangan yung hope. Nandun na tayo sa kaharian ng Diyos. Kasama na natin ang Diyos. Iisa na lamang ang matitira. Love. Because love is everlasting. Hanggang doon. Kasi sa langit, wala nang pag-aaway doon. Nandun na tayo sa presensya ng Diyos. We're already in our perfect condition. Nandun na tayo sa bahay ng Diyos. So lahat ng taong nandun doon, nagkakasundo, nagmamahalan, nagtutulungan. They laugh together, forever yan. Can you imagine? Forever. Wala nang kasalanan, wala nang inggitan, wala nang lahat ng mga bagay na ginagawa dito sa lupa. Sa langit, it's a perfect world where God reigns. Ang Diyos ay naghahari. Kaya doon, perfecto na talaga. At makikita na natin ang Diyos na sinasamba natin ng ating mga mata. We can see Him face to face. He can join us anytime. He will be with us all the way. Kung nag-e-enjoy ka ng mga bagay ng ito, nakikipag-enjoy din sa iyo ang Panginoon. Yung mga bagay na hindi mo naranasan dito, ipaparanas niya doon. Ang lahat ng pighati, ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pagbabata, pupunasan ng Panginoon lahat ng ating mga mata, yung memory natin about our past, wala na yun. Wala na yun. Kapag nandun ka, nagkukwentuhan kayo, hindi nyo na pinagkukwentuhan. Nung ako'y nasa lupa, ganito, ganyan, ganon. Wala na pong ganon. Wala na pong ganon. Pag nandun tayo sa presensya ng Diyos, ang kaligayahan natin, ang pag-ibig ng Diyos ang namamayani sa atin, kaya wala ng lugar ang anumang bagay na hindi matuwid. Pero habang tayo nabubuhay dito sa lupa, pinapagamit sa atin ng Panginoon na tayo umibig katulad ng pag-ibig niya. Kaya nga, lahat naman tayo may pagkukulang, di ba? Wala namang ganap sa atin na hindi na tayo nagkakamali. Hindi na ba tayo magagalit? Hindi na ba tayo magtatampo? Hindi na ba tayo magiging normal na tao katulad ng iba? Sabi nga ng Panginoon, magalit ka pero huwag kang magkasala. Sabi niya, be angry and sin not. Pwede kang magalit, pero sabi niya, huwag kang magkasala. Ibig sabihin, huwag mong kikim-kimin ang galit na yon. Italaga mo na yon sa Panginoon. Humingi sila ng tawad o hindi, magpatawad ka lang. Para sa ganon, wala kang kim-kim sa iyong puso at damdamin. Makakatulog ka ng mabuti, makakarest ka. Bakit nga ba? Lalo na kung nagawa na nila yon. Ano pa magagawa mo? Tapos na, nagawa na nila. Uungkatin mo ba yun? Ganito ka. Kung tayo gaganunin tayo ng Panginoon, ano sasabihin natin? Ay, sorry po, Lord. Babanggitin uli ng Panginoon ang mga naging pagkakamali natin. Iisa-isahin niya sa atin ang pagkakamali natin. Meron pa ba kaya tayong masasabi? Lalo na tayong manliliit. Kaya nga, tayo tagasunod niya, so ganun din tayo. Kung minsan masasabi natin, mahirap. Alam niyo po, nahihirapan lang tayo kapag hindi tayo kumbinsido na kailangan natin gawin yon. Pero kapag naranasan natin ang tunay na pag-ibig ng Diyos, magiging ganun din tayo katulad niya. Kung gaano ang pag-ibig niya, ganun din. Kasi naranasan natin ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, magpapasensya tayo sa iba. Diba? Ano ang sabi ng bunga ng Espiritu? Ano ang bunga ng Espiritu? Love! Yung unang-unang bunga is love, ang pag-ibig. Pagkatapos ng pag-ibig, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, meekness, self-control. Kasama na po yung self-control. Gaano ba tayo nagkokontrol natin sarili kung nagagalit ka? Magalit ka. Magsasalita ka ng iba-iba. Mapapasubo ka lang
Lalong may magagalit kapag ganun. Ako po, pag nagagalit, ang unang-una kong lalapitan ay ang Diyos. Sa Kanya ko ibubuhos. Sabi ko, Lord, nagagalit ako, ganito, ganito, ganyan, ganyan. Pagtapos na namin nag-usap ng Panginoon, pinawi na niya yung galit ko. Hindi na ako nagagalit kasi naihingi ko na, nasabi ko na sa Panginoon. Pero kung kikimkimin ko yon, iisipin ko yon, lalo kang magagalit. Kasi magkakaugnay-ugnay na yung mga dati mong karanasan doon sa ibang tao. Si ganito, si ganyan, si ganon, dami mo nang sasabihin. Pero ang kinakausap ng Panginoon ikaw, kayo nag-uusap. So ikaw ang aayusin niya, hindi yung iba. Sasabihin mo, Lord, ayusin mo sila, ganyan, ganyan. Pero sabi ng Panginoon, teka muna. Ikaw muna ang mag-character building. Ikaw na kausap niya. God will build our character. Kaya nga, kung willing ka, the Lord will really na ibibigay talaga sa iyo ng Panginoon yon. At masasabi mo, Lord, tama ka. You're always right. Sa Panginoon, tama siya lagi. Di pa naman siya nagkamali. Lahat ng sinasabi niya ay totoo. Ang sinasabi niya ay makakabuti sa atin, hindi makakasama. Maraming mga bagay na masama dahil nga ang dyablo at yung mga taong napapadala sa kanya. Pero yung taong mabubuti, kahit ginagawa ng masama, mabuti pa rin. Kasi hindi nakabase sa ginagawa ng tao ang kabutihan niya. Base yun, pinagbabasihan nun ay yung pag-ibig ng Diyos na naranasan niya. Na kahit na nasasaktan siya sa iba, umiibig pa rin siya, tumutulong pa rin siya, gagawin pa rin niya yung best niya. Hindi dahil sa mga taong iyon, dahil ang Diyos ang unang nagpabago ng kanyang buhay. At sa pagbabago ng ating buhay, ganun din ang ating pagtsitsaga. Kasama ng pag-ibig ay pagtsitsaga. Amen po ba? Minsan, masasabi natin, Lord, ang hirap naman nun. Sabi ng Panginoon, if you are willing, kung desisyonin mo yung ganon, you can do it. Kaya nga, binigyan niya tayo ng scripture, I can do all things. Tandaan niyo po yun. I can do all things. Not by ourselves, through Christ who strengthens me. Magagawa ko anumang bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay ng kalakasan sa akin. Kaya nga alam niyo po, pagka patungkol sa Panginoon at salita niya, matitikom talaga yung bibig mo. Wala ka nang maidadahilan kasi tama ang Panginoon. Tama siya sa lahat ng bagay. Di pa siya nagkamali. Ikaw ang itutuwid niya. Tayong itutuwid niya. Bago natin ipatuwid yung ibang tao, tayong itutuwid niya. Kaya mag-iiba yung ating pananaw dito sa buhay na ito. Sapagkat kapag tayong itinuwid na ng Panginoon, nakita na natin siya at maliwanag tayong sumusunod sa Kanya at ginagawa natin pinagagawa niya, tayo na rin ang pinakamasayang tao sa buhay na ito. Tayong pinagpala sapagkat ang tunay na pagpapala ay laging buhos ng Diyos sa atin. Ibinubuhos ng Diyos sa atin yan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Patungkol nga lang po dito sa topic na ito. Marami na kaming maisasagot. Marami na rin kaming may dadahilan. Para bagang kung minsan nasasabi namin, hindi pa ba tama, Lord, ang ginagawa ko? Minsan masasabi natin, hanggang kailan ako magtitiis? Pero salamat, Panginoon, sinabi mo, mapagbata hanggang wakas, hanggang huling hininga namin. Kaya nga, ano pa ba ang aming may dadahilan? Kung sasang-ayon kami sa sinabi mo, magiging mapayapa ang aming puso. Wala kaming kaaway, wala rin kaming inaaway. Kahit inaaway kami, hindi rin kami makikipag-away. Mananalangin kami at papawiin mo ang lahat ng sama ng loob na meron kami. Ayaw namin ng sama ng loob, Lord. Kapag may sama ka ng loob, dadagdagan pa ng dyablo yan. Paapuin pa niya yan.
hanggang sa matutupok ka na sa ginagawa niya. At kapag sumang-ayon ka, ikaw na rin ang masusunog. Kaya nga po, Panginoon, pawiin mo ang lahat ng bagay na nasa puso namin, nasa damdamin namin, nasa mga naging karanasan namin sa aming kapwa-tao. Mabuti man o hindi mabuti. Tulungan mo po kami na masalamin nila sa amin ang tunay na sinasamba namin, ang tunay na Diyos na nasa puso namin. Maaaring mamemorya naman namin ang salita ng Diyos. Kung ang salita ng Diyos hindi naman nabubuhay sa amin, anong magiging pakinabang namin kung alam lang namin ito, hindi naman namin ginagawa? Kaya nga, Panginoon, turuan mo kami at tulungan na huwag magsasawa sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa takdang panahon, ikaw ang magbibigay sa amin ng putong ng korona sa mga taong nagtiyaga sa buhay na ito. Maraming salamat. Hindi ka tumitigil na umiibig sa amin. Hindi ka tumitigil na nagpapala sa amin. Kapag lumalapit kami sa iyo, tinutugon mo kami. Pag may pangangailangan kami, sinusuplayan mo yun sa amin. My God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Bakit nga ba hindi namin mapagtitiyagaan? Kung higit naman ang pagpapalat biyaya na libre mong binibigay sa amin, walang bayad. Dito nga po sa lupa, karamihan binabayar. Hindi ka naman pwedeng kumain ng libre lang, hihingi ka lang. Kailangan magbayad ka. Kasi nga yung tao ding yun, business niya yun, kailangan kumain din siya. Sa pamamagitan ng pagpapagod niya, yun din naman magiging tubo niya, pakinabang naman sa pamilya niya. Kaya nga, ang lahat ng libre galing sa iyo, Panginoon. Libre ang kaligtasan. Sumampalataya kami. At ibibigay mo yun sa amin. Libre ang karunungan, kaalaman, katalinuhan, lahat. Bigay mo yan. Bakit nga ba hindi namin ito gamitin sa matuwid na paraan? Binigyan mo kami ng isip, binigyan mo kami ng mga mata, tenga, bibig, katawan na pwedeng magtrabaho. Magtrabaho kami. Huwag kaming maging tamad. Sayang ang mga panahong binigay mo sa amin. Kung uupo-upo lang kami at wala kaming ginagawa. Habang kami nabubuhay, dinisenyo mo ang aming katawang ito para gumawa. Gumawa ng mabuti sa ikapupuri at ikararangal ng pangalan mo. Kaya habang meron kaming hininga, yun ang aming pagkakataon na gawin pa rin ang the best namin. Kahit na yung iba hindi the best ang ginagawa nila, best pa rin ang gagawin namin. Hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa inyo na siyang unang umibig sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, sa katyagaan mo sa amin. Sa pagtutuwid mo, pagpapaalala mo, pagpapatawad mo, pag humingi kami ng tawad. Kaya nga ba, bakit hindi kami rin maging handa na magpatawad sa iba kahit hindi sila humihingi ng tawad sa amin? Kung nasaktan kami na mismo ang magpaparaya. Sabihin namin, Lord, pinatatawad ko yun. Ayaw ko na meron akong hinanakit sa aking puso, sa aking damdamin. Ayaw ko na may galit at sama ng loob sa tao. Ayaw ko na sarili nito, ibibigay ko sa inyo, isusuko ko sa iyo. Sa inyo, kasi sabi mo, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Pagkatiwala namin ang lahat ng aming kabalisahan, bigay namin yon. Kung hindi pa nasasagot ang aming panalangin, matyaga pa rin kaming magpasalamat, magpuri sa inyo, sapagkat meron ding pagkakataon na iyon ay tutuparin mo ng higit pa sa aming inaasahan. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, laging pasasalamat at pagdakila ang lalabas sa aming bibig, sapagkat higit ang ginagawa mo kaysa sa ginagawa namin. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagtutuwid, pagpapaalala sa amin na makakayanan namin ang lahat ng bagay, sapagkat ikaw ang suma sa aming puso
At ikaw, sa inspirasyon ng Banal na Espiritu, ang nagbibigay sa amin ng biyaya. Biyaya nung kami unang niligtas at biyaya upang bigyan kami ng kakayanang makapagtagumpay sa lahat ng bagay. Sa inyo po ang kapurihan at kaluwalhatian at pagdakila, aming Diyos Ama. Tama ka lagi sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Tanggapin ng ulit-ulit ang mabiyaya, maraming pagpapala sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. At sa pamamagitan ng pag-ibig na ito, makapananagumpay din tayo sa lahat ng bagay sa ating kapwa-tao, mabait man sila o hindi, patuloy pa rin tayong gagawa ng mabuti. Tanggapin ang biyaya ng Panginoon para makapanagumpay. Tanggapin ang kagalingan sa may mga karamdaman. Tanggapin kung ano ang ating kailangan upang maging wasto, mabiyaya, masaya ang ating buhay. Hindi kalungkutan, kundi the joy of the Lord will be our strength. The love of God, the peace of God, and all the other fruit of the Spirit. In Jesus' name, we claim and decree and declare it for us and our families. Amen and amen. So God bless you po sa lahat sa inyo nandiyan. Sister Norma Limon, Sister Luz Mandap, Sister Jenaline Carlos UC, ayan, Sister Annalyn De Leon Balyares, Sister Evelyn Oblea, Sister Irene Javier Bautista, ayan, lahat po sa inyo na nandyan, na nakipag-aral ng live. Thank you very much, Brother Nan Carion. Yan, Sister Esther, ayan po. Maraming salamat, Sister Edwina Katap Manikag, ayan. Sister Maricel Gamulo Tolentino, Sister Weng Weng, Sister Norma Liman, ayan. Sister Rose Dizon, maraming salamat, andyan pa kayo. So I can greet you, ayan. Sister Mariat Carlos, ayan po, Sister Tess UC, lahat sila. God bless po, and I'll see you next week. Be positive, keep on doing what is right and honorable before God. God bless po. Bago na po yung ating computer, yung laptop. Napansin nyo po, bago. Kaya purihin ng Panginoon sa bagong mga bagay na binibigay niya para mas maging maayos ang ating pag-aaral sa tuwing nag-o-online tayo. God bless po. See you next week. Bye.